Let's proceed, no? Tingnan po natin sa question number 27, no? Which instructional material is the least appropriate to be used in teaching learners in the primary level? A. Pictures, B. Songs, C. Charts, or D. Excerpts, no? Ay, natanong na po ito sa atin, no? Para po sa mga original members. Again, which instructional material is the least, no? Titingnan nyo po dyan, dear. Least appropriate. Ibig sabihin, hindi mo dapat gagamitin kung mga estudyante mo primary level, no? So kung primary level po sila, ayan po, no, bata-bata pa yung mga yan. Pwede ka bang gumamit ng pictures? Lalo na kung picture ko, pwede, no? Joke lang, no? Pwede ka gumamit ng song, The wheels and the bus go round and round. Ako't aking komunidad. Di ba? Kapag po yung mga, mga AP teachers sa elementary, alam na this. Ako't aking komunidad, alam na this. Di ba? Alright. Tsaka syempre yung mga chart. Okay. At syempre, hindi ka gagamit ng mga kababayan, hindi ka gagamit ng letter D, excerpt. Okay? Sabi mo, limbawa, okay, grade 1 Sampaguita, no? Di kaya naman grade 4 Manuel Quezon, no? Ngayong araw, pag-aaralan natin, no? Ang account, pag-aaralan natin ang dinatnan ni Magellan dito sa Pilipinas. Sige, no? Nadala nyo ba yung pinapadala ko? Yung mga excerpts mula sa mga primary source, ay, eksena ka talaga, dear, no? Hindi pa nila kaya yan, dear. Kailangan ng mataas na level ng pag-iisip dyan. So, mga excerpts, yan po yung mga text selections from the books. Naku, hindi po yan effective sa mga primary level. List appropriate po yan, no? Ayaw nila nagbabasa, no? So, malilikot ang isipan, dapat mas creative, mas maganda. Okay? Sige, let's have question number 28. What should we recommend to our learners as sources of reliable information regarding historical events? A. Wikipedia articles, B. TikTok videos, C. Online articles published by BBC, or letter D. Created content of a YouTube vlogger. Alam na this, di ba? Sige. Tapos, no, ayan, kaya na yan ng parents daw po, di ba? Alam ko yan, ma'am. Alam ko yung isyong yan. Ay, ANC ang taong bayan. Okay? May sumasagot ng A, may sumasagot ng C. Alright, mga kababayan. Interesting ang mga sagot ninyo, no? So, una sa lahat, ang tatanggalin natin dyan, syempre, ang tinatanong daw dito, reliable information regarding historical events, no? Alright. O, diba? Ang galing naman. May nagra-ration na, no? Siyempre, kapag TikTok, ay, hindi po pwede yan. Diyos ko, ano makikita mo dyan? Kaldagan, no? At saka ang issue ni, ni Lars Pacheco, at saka ng kanyang boyfriend. O, diba? Hindi naman pwede yan, no? Baka ibang information ang maalaman ng mga estudyante dyan. So, letter D, created content of a YouTube vlogger. Tapos yung YouTube vlogger pa si Jam Magno. Ay, hindi rin po pwede yan. Si Mocha Usondo. Hindi po pwede yun. Huwag niyo po papanoorin na ganyan yung mga estudyante. So between letter A and letter C, Wikipedia articles and online articles published by BBC, dear, tatandaan po natin, ang Wikipedia, tama po kayo, na-edit po yan. Kahit kayo po pwede nyo pong i-edit yan, no? O kahit po ako ngayon halimbawa, sasabihin ko, anak po ako ni Duterte, pwede pong ilagay ko dyan, no? So, so syempre, since na-edit siya ng kahit sino man, mga kababayan, hindi po siya masyadong reliable. Kung ikukumpara mo kanino, kung ikukumpara mo sa online articles published by the BBC, di ba? Alright, di ba? Napag-aalaman na, dear, no? Updated daw ako, no? Sa mga sa mga pangyayari dyan sa TikTok, no? Yun na nga lang yung pahinga ko, yung mga chismis sa TikTok, no? Pero yes, mga kababayan, ito po yung ating BBC magazines, no? Kung makikita nyo, very reliable po talaga, no? Very much historical, very much academic po ang dating ng kanilang mga history magazines, no? Sige, ayan, ang bell daw ni Coach Jun sa Yellow Basket. Diba? Fraudulence din masyado si Wiki. Alright, historian ng Saksay. Okay? Sige po, let's have question number 9, no? 29. The following supports the statement that every teacher shall be physically, mentally, and morally fit except for A. The conduct of neuropsychological exam as one of the requirements in applying for the teaching profession. B. The conduct of X-ray test, urine test, hepatitis test, and other related physical examinations. C. Must be able to identify one's blood type, or letter D. Negative drug test, no?
Aba, si Coach John na-cover niyan sa susunod, no? Totoo, no? Alam niyo po, sabi ko nga po sa mga estudyante ko, sabi ko sa kanila ganyan, naku, nagpapapicture na dapat kayo sa akin, kako, bakit feeling ko si magiging santo ako? Sabi ko sa kanila, o, di ba? Pag may picture ako, di ba si Carlo Acutis naging santo? O feeling ko, pag naging santo ako, di ba may relic na kayo agad, di ba? Mabebenta nyo na yan. Sabi ko sa kanila ganyan, no? Di ba? So, kunwari, naging bayani ako, dear, no? Naging bayani po ako. At least may picture sila with the bayani. Cool sila noon, no? Sige, di ba? Lokohan na to. 29, supports a statement that every teacher, parang kumbaga, yung mga statements daw po na ito yung magpapatunay na physically well, mentally well, and morally fit itong si teacher bukod sa isa. So, syempre, mga dear, no? Dear na tuloy yung tawag ko. The conduct of neuropsychological exam, syempre, para malaman po natin kung nasa katinuan pa si teacher. O baka naman ang ituturo niya, no? Yung mga nakikita niya na hindi naman natin nakikita. So, kailangan po yan, no? Letter D, drug test. Malamang, mga kababayan, baka naman po, no? Diyos ko po, teacher po tayo natatag test tayo pa yung nangunguna sa pagdadrugs, no? Hindi po pwede, dear, no? So, syempre, kailangan hindi po tayo influenced, no? By our illegal drugs, okay? Sige, what else? Letter B, tingnan natin sa B, conduct of x-ray test. So, baka naman sa buong, parang kumbaga, no? Yun na nga sabi ko, what if, no? What if sa buong nagtuturo ka, ihi ka lang ng ihi, di ka na natapos umihi, no? O di kaya naman, habang nagtuturo, ubo ka lang ng ubo. Diyos ko, hindi naman pwede yan, no? Hindi ka pa physically fit niyan. So, kailangan natin si A, B, tsaka D. Ang hindi natin kailangan, ito po si letter C, must be able to identify one's blood type. Gawa na po, ang blood type po natin, wala naman pong kinalaman, no? Diyan po sa ating kagalingan sa pagtuturo. Ano to? Kung sino yung mga type O, sila lang yung mga magagaling. Kung sino yung mga type B, A, B, sila hindi mga magaling. Siyempre, wala namang kinalaman yung blood type. So, kailangan po natin dyan ay A, B, and Z. Sumpa, okay? Diba? Diba? Next doon sa selfie sa akin, sabi na, diba, at least magkakarelect po niyan kayo. Masasabi nyo na po sa mga apo nyo, oy, alam mo yung saint na yan, no? Yung nasa Revolto. Diyos ko, coach ko yan dati. Diba? Alam na this, diba? Number 30, truth remains true no matter how much pain it brings to a person. Indeed, truth can set us free. A, existentialism, B, essentialism, C, realism, or D, perennialism, no? Sige, once again, question number 30, truth remains true no matter how much pain it brings to a person. Indeed, truth can set us free. Ayan na nga po, no? Alright, ayan na nga po. Diyos ko, pag nagkamali pa ho tayo dito, no? The correct answer is, you're right, it's letter D, perennialism, no? Because when we talk of perennialism, it is an educational philosophy that's focused on timeless, universal truths, and eventually virtues. Halimbawa, ang truth, no? Ano mang gawin mo, gaano man ka nakakasakit yan, ang truth, mananatiling truth. Truth, but nothing but the truth, no? So yes, ang truth ngayon, siya pa din truth sa kinabukasan, no? So ang truth ngayon, siya din ang truth sa hinaharap. Timeless yan. Perennial po yan, no? Tumpak, alright? So letter A, existentialism, yan po yung pumapatungkol doon sa ating freedom, sa ating choice, sa ating complete responsibility. It's as if saying that I exist, therefore I have the freedom to rule over my life. Ang letter B, essentialism, it goes back to basics, no? Para kumbaga, we're focused on reading, writing, and the arithmetic. At ang realism ay nakafocus sa katotohanan, okay? Sige, ladies and gentlemen, in view of that, congratulations! Ayan! No?